Alright, we are back. Tapos na kami mag-lunch ng aking mga kliyente. Ito sila, no? Galing sila ng Pilipinas, no? Ako ulit, nandito ang inyong guide. I am the tour guide, no? So, kilala po tayo worldwide, no? Marami po tayong alam sa mga history ng lahat ng lugar. Okay, so eto po tayo, nag-lunch kami kanina sa Kasarap, no? Kasarap is a very popular here in Barcelona. It's a Filipino food. So, etong ating mga turista, gumastos ng napakamahal sa ticket, budget sa aeroplano at hotel, at Filipino food lang. Okay, so ngayon, since tapos na kaming kumain, magpapasyal-pasyal na tayo, no? So yeah, makita nyo, marami kaming mga turista rito. Yan. Okay. Okay, hindi sila nagkaintindihan. Sinasabi kasi, she says she's gonna go first. because senyor, Probably, I don't know if there's dito sa Spain, no? Yung mga senior, may silang priority. So pag matanda ka, more than 60 years old, automatic yan. Hindi sila pumipila, priority sila sa mga taxi, sa bus, sa train. Okay, sa mga pila sa ticketing, sa wala daw sila yung okay, yan. Kung makita nyo, kami unang pumila rito, pero eto mga matatanda, okay, sila muna. Kasi sila ang priority dito. there. There? Oh. Okay. Nasabihan kami, hindi raw ata doon ang pila. Saan ba ang pila? Here. Only there. Alright, understand. Wow. Okay, so ibig sabihin, mali kami ng pinilahan. That's why Hindi kasi ako sarap may pila rito, no? Laging naka-VIP kami ng mga limousine dito sa Barcelona, eh. So, etong hindi sila magkaintindihan. Yeah. Okay, so may linya, may pila dito, no? So, nagtatanungan itong dalawa kung sino daw mauna. Siyempre dito, like sabi ko nga, kapag senior ka, ikaw ang una. Okay. So, We're supposed to like. eto, yan, itong puno na to, no, kita mo to. Tagal na to dito. Isa to sa mga signature dito sa Barcelona. Oo. Oh, yan, namili sila, si nanay ng Armani. Ang tayo ng ano daw. Okay, una na raw kami. Kasi nga, kilala ako dito, no? Maraming nga nakakilala sa akin. So, sasakay na tayo ng taxi. Moy iho, Go around. entrada. Kaya di kotse. Okay. We will now visit a very popular site here in Barcelona. Sagrada de Familia. Gracias. Very nice. Okay. So, tutuloy natin yung pagtutour natin dito. Kasi nakakain na kami. Hindi na kami masusungit. Okay. Okay. So, dito sa Spanya, no? Compare sa Madrid, mas maraming marunong mag-English dito sa Barcelona. Okay. So, there are two types of cities na well-populated ng mga Filipinos and other foreigners. One is Madrid, where it's really the city, no, and Barcelona or Barcelona. So, dito talagang gagamitin mo yung dila mo sa ngipin mo. No, hindi siya Barce. It's Barcelona. Is it? Yeah, it's true. It's Barcelona. Yeah, Barcelona. Oh yeah, So kung wala kang ngipin sa harap,
Tapos nagsabi ka ng Barcelona. Medyo Barcelona. magpangit pakinggan, no? So, Barcelona. Anyways, okay, going back. Dito, makita niyo yung mga tao. No, mas marami dito compare sa Madrid na mas ano sila, mas active, mas pro-English sila. Okay, mas tourist friendly kasi ang Barcelona in a sense na mas maraming English speaking. Sa Madrid kasi mas maraming oldies, yung mga old timers, yung talagang hardcore. Even yung mga television sa hotels, no, sa dami-dami ng channel sa TV ng hotel, isa lang ang English. Lahat tinatranslate na to Espanyol. Dito sa Barcelona, mas madami, 2 o 3. Hindi, mas marami dito talaga. Kasi dito parang mas pinopromote nila na yung international language is English. Okay, so how do you like Spain so far? Miyo? Oye, kamusta? I like it. I like it. Muy bien. Mucho gracias. Mucho gusto. Yeah. Mucho gusto. Mucho gusto. I don't speak Spanish. Yeah, it doesn't speak Spanish, no, kasi talagang ilan lang kami dito talagang fluent sa Espanyol, no. Ayan. So dito, ang mga popular dito, mga pagkain, no, mga Spanish sardines, Spanish bread. So dito rin nagsimula yung F-Pathol dito sa Barcelona, no? Kasi yung F-Pathol, no, nagsimula yan sa ano yan, parang Spanish na kasol, parang gano'n, kaya F-Pathol. Yan. Dito nagsimula yan. Yan. Trivia sa inyo, no? Research nyo, kahit tanong-tanong nyo. Hindi kayo baka kung wala sagot ng matido. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo dito, ang ganda-ganda dito sa Spain. Why? Kita nyo walang kalat. That separates a third world country from the first world countries. They have discipline. No? So, sa Madrid, may mga areas na makalat. Like, even in Gran Via, you'll see cigarette butts. Pero pag isip ng umaga, wala ka naman nakikita na nagwawalis, pero malinis na siya, no? Sa Pilipinas, iniwan mo yung cigarette butt mo dito, no? Tapos balik ka mo next year, nandun pa rin siya, no? Kasi mahilig tayo mag-preserve sa Pilipinas, no? Medyo attached tayo, talaga pina-preserve natin yung mga gamit natin. Dito kasi nililinis ka agad nila. Ayan. So dito mas maraming trabaho daw ang mga Pilipino sa Barcelona compare sa Madrid. Sa Madrid more of mga restaurants, waiters, ganyan. Dito since marami na ditong yung English speaking ng mga employers, mas friendly na siya for Filipinos, no, or ibang lahi, no? Mga Russian, German, Albanian, Dalmatian, mga ganun. Anyways, yan. So, nandito na tayo sa yan. Ito yung mga office apartments kung nakikita nyo. Yan. Yan, may mga office apartments dyan, no? Ilang unit din yung nabili natin dyan, no? Mga 20 plus, no? Dito sa katapat mga 30 plus. So, You know what? yan. At saka may trivia pala ako sa inyo. Here in Spain, compared to any other countries, kapag napunta ka sa farmasya nila or pharmacy, hindi ka nila pabibilin ng gamot na wala kang prescription, no? A friend of mine, no, prescribed me some medicines kasi medyo hindi nakapag-adjust yung tiyan natin dito. Hindi ako pinagbentahan kasi yung prescription ng doktor natin sa Pilipinas hindi tinanggap dito. Ang gusto nila, pumunta ka sa ER o sa hospital, doon ka magpe-prescribe. Ang problema, yung mga hospital dito, hindi siya available every other block. No, talagang sasadyain mo, medyo malayo siya sa city center, mga ganun. So parang kang mag-outing para lamang ko ng prescription para makabili ka ng gamot, no? So medyo, kung yun nga, ina-advise ko sa mga kliyente kong turista tulad ng mga yan, magpunta pa lang kayo dito, magbaon na kayo,
baunin nyo lahat ng gamot sa Mercury. Pwede nyo na hahanapin dito. Presyo, hindi naman ganun kalayo. Hindi ganun kalayo ang presyo dito. Pilipinas to Spain, ang price difference hindi namin pinapansin eh. So hindi namin alam. Mas mahal lang konti. Huwag ka lang bibili sa mga kakain sa mga mahal na restaurant. Mabubuhay ka dito. Oo, yan. Trivia, from Madrid to Barcelona, hindi mo kailangan mag-aeroplano, pwede ka na mag-train. Maganda yung train nila. It only took us about 3 hours. Hindi mo pwede tamahin kasi ako yung tour guide eh. Okay, so tinatama ako ng turista dito eh. Hindi ko alam. Ako naman ang local dito, no? Yung turista natin na nagmamarunong, no? So again, balik sa akin, no? Sa akin maniwala, wag sa kanya. Ang oras is mga 3 hours. Yung train nila dito, merong cafeteria sa loob, may bar. Tapos may CR, tapos malamig yung aircon. It's a cafeteria. The cafeteria was no bar. Isa pa to. Hindi ka taga dito, hindi ka local. Ako local dito, kaya makinig ka sa akin. Okay, so yan, mamaya iwanan natin yung dalawa to, masyado nagmamarunong eh. Okay, so yan. Kita mo dito, yan, ang ganda ng mga lugar oh. Yan, careful. Ayan, makita nyo ito, papansin nyo papansin nyo to. Natin yung mga gas station. Yan. Napansin nyo parang rainbow. Okay. Kasi July is parang they have a festivity para sa mga LGBTs. Kasi dito inaano yan, parang it's not frowned upon. It's actually being it's being celebrated, no? Sa amin makita ka talaga pag punta ka sa yung mga GoFo nila, yung mga kung kakain ka, yung mga ganun, may makita ka doon mga LGBT friendly na may mga ganun dito. Dito din sa atin medyo hindi pa ganun ka-accepted. Dito kasi open culture, so makita mo naghahalikan sa kalye na ganyan, babae sa lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So dito ano na yan, common na yan, nagpapatattoo sila kahit saan, no? Dito kahit mag-brief ka tapos nakachinelas ka, labas ka, di ka papansin, di bawal, no? Basta hindi lang bastos tingnan, no? Tulad kahapon na doon kami sa Warner Beach, no? Doon pa lang sa parking lot, mga naka-two-piece na, no? Puro tattoo, mga sexy, pero hindi siya pinapansin dito sa Pilipinas, no? Kailangan doon ka sa loob magbihis, nakatuwalya ka, bla bla bla. Dito hindi. Dito kahit nakabrief ka lang, maglakad ka, hindi ka papansinin. Ganun kasi sila dito, no? Tapos hindi sila maarte. Para kanya-kanya dito. Yun nga lang, ang difference dito, no, compare sa Pilipinas, syempre pamilya mo na sa Pilipinas. So pag nagkasakit ka dito, medyo malungkot, no? So may mga nakausap tayo ng mga kapwa nating local na Pilipino, no, na dito na nakatira. Tatanong ko sila bakit di sila nagpapa-citizen dito. Well, marami sa mga Pilipino dito talagang trabaho lang hinahabol. Kasi ang point nila, gusto nila pag retire sila sa Pilipinas kasi nandun yung pamilya nila, pag nagkasakit sila, mahirap na, mag-isa lang sila dito, walang mag-aasikaso, walang mag-aalaga, walang magugas ng puwet, walang luto ng pagkain. So medyo malungkot na masaya kasi they give their families a good life in the Philippines, pero malungkot mga OFW dito. Hindi naman lahat, no? Sabi ko, maraming masaya, no? Mas maraming masaya, pero marami rin malungkot. Lalo na yung mga hindi nag-goal for citizenship, yung mga hindi dito talaga maninirahan, yung mga dito lang nagkatrabaho, yan talagang malulungkot yung mga yan. They're happy kasi they're happy with their family, pero malungkot kasi hindi nakasama. So medyo madrama tong sinasabi natin, pero totoo siya kasi, no? So saka huwag nyo isipin mga Pilipino sa atin sa Pilipinas na kapag nasa abroad yung Pilipino nag-OFW, kala mo kumikita na ng ginto, no? Tumatayo ng ginto, kumikita ng pera, na limpak-limpak, no? Hindi totoo yun, no?
no? Marami kami nakausap na Pilipino na nagugulat na ang average meal namin na ginagastos dito during ngayong stay namin is about 2 to 3,000 per meal kasi nga pag kino-convert mo sa peso, sabi nila mas marami daw mura, hindi namin na makita yun eh. Oo, so technically sila alam nila kung saan. And para hanapin nila yun, ibig sabihin nila nagtitipid sila. Okay, nagtitipid sila bakit? Kasi gusto nila magpadala ng pera tapos pamilya sa Pilipinas. Which is of course that's how responsible they are. Oh, pero marami namang Pilipino dito na talagang kinalimutan ng Pilipinas, no? Ibig sabihin, they already chose Spanish citizenship, no? For their own reasons. They have their own reasons. I'm not saying it's right or wrong, no? Pero kanya-kanya kasing preference yan. Ano ang directives niya, anong goal niya, yan ang direction ng buhay nila. So, is their prerogative. Advice lang, no, para sa iba na gustong mag-citizenship dito, huwag niyong bibitawan yung Philippine citizenship niyo, dapat mag-dual kayo. Okay? Kasi bakit? Kasi pwede kayo mag-invest sa Pilipinas. Dito kayo kumita, bili kayo ng properties dito, bili kayo ng Pilipinas, pwede. Kasi pag nirenounce niyo yung Philippine citizenship niyo, hindi na kayo pwede bumili sa Pilipinas kasi foreigner na kayo. Diba? Oo. So pag sinili ka sa taxi, foreigner rate ka na. Foreigner rate ka na. Okay? Okay. Masyado tayong nagbibigay ng mga seryosong trivia. No? Balik tayo sa pagiging turistang tour guide natin. Para masaya. Okay. So, ano tayo ngayon sa may mga apartments, no? Apartamentes. Okay. So, ito. Yung isa nating turista, tumitingin sa malayo. No, iniisip niya kasi kumain kasi kami, di pa siya nasisiyar. Walang siyar kami, bakita kayo na pa. So yun ang hanapin natin. Kita mo, nasa city kami pero kita niya naka-Boracay outfit pero wala din siya pinapansin dito. Normal kasi dito. Actually mamaya papakita ko sa inyo. Magtatagal ako ng polo. Papakita ko lang sa inyo na wala dito. Kahit pumasok ka sa Sagada Pamilya, lumud ka ron na nakakaubad, hindi siya papansinin. So marami dito, iba't ibang lahi dito. It's a center of, parang sinasabi ka nila, sabi ng isang gabi, I'm a resident of the world. I'm a citizen of the world pala. Citizen of the world. Dito maranasan mo yun kasi dito lahat ng culture available. Okay. Another trivia. Alam nyo ba na Spain ang pinakamurang Europe country na tiran? Bisitahin. No? Dito makakapag-coffee ka ng 2 euros, mga ganun. 2 to 2.5 euros. Sa ibang bansa, like for example Norway, ang isang coffee doon, no, yung maliit na ganito, it's about 8 euros. So just imagine, multiply mo siya ng 6, that's about kulang-kulang 500 pesos, no? Para lang magkape ka, no? Dito sa Spain, technically ito ang pinakamurang Europe country, but compared to Philippines, syempre malayo. Sa Pilipinas ang kape magkano lang, mga 10 piso hanggang 15, may coffee, may 3 in 1 ka na eh. Dito walang ganun. Mahal kung compare mo sa Pilipinas, pero sa lahat ng Europe countries ito pinakamura. So dito sa Barcelona hindi naman ganun kalayo ang natin yung mga apartments yan. Yung mga apartments yan. Okay. Dito sa Barcelona ang apartment would kung nagre-renta ka siguro nasa mga 20 to 30,000 pesos per month. Kapag binili mo naman mga nasa depende sa laki, no? It will range from about as low as 15 million to as high as 60, mga ganyan, pero sobrang ganda doon. Ayan, so kayo na pa kami mabiyahe papunta sa Sagrada Pamilya, no? Yung nagmamaneho sa amin mukhang iniikot-ikot kami para kumita siya. Kasi iba rin daan. Since local nga ako dito kanina, no, alam ko na diretso kanan lang. Medyo kayo na pa kami inikot-ikot.
okay lang yun, walang problema kasi local to local naman kami. So parang help your locals. Kumbaga sa Pilipinas tawag nila is support the locals. Yan, tawag nila yan. So supportahan natin yung pinagtitripan kami. Okay. Okay, kung makita nyo parang kaya kami dito kanina, no? Parang dito na kami lang umikot ulit, no? Tapos dumoble na yung metro. Tapos na Riz. Okay. So dito sa Barcelona or sa Madrid, ito yung perfect time to go. In between June 20 hanggang July 10 ba? July 15? Kasi rebajas siya all over. Oo. Yeah, ako yung tourist. Paano ko kasi para sigurado alam mo. So rebajas siya, no? It range from 50 to 70%, pero hindi doon sa mga super branded. Like yung mga LV dito hindi nagsisale, yung mga Prada hindi. Ayaw nila. Madamot sila. So, ito na ata ito na kami sa ito na ba? Okay, dito na kami sa Sagrada. Daming tao. Okay, magbabayad lang kami. See you later. See ya.